Kuya Caleb, gusto niyo po magkape? Si Lance naman nang madaanan sila papunta sa may kitchen. No thanks, pauwi na rin ako. Sa susunod na lang. Pahayag ng binata. Pagkatapos sulyapan, ang orasan na nakasabit sa may wall sa sala. Ganun po. Sige po, salamat po sa pagdalaw. Ganun din po sa ibinigay ninyong drone kay Carl. Si Lance at ngumiti ang binata dito. No problem, tutuloy na ako. Ani ng binata, kasabay ng pag-abot ng kamay dito upang makapag-shake hands. Ingat kuya, balik po kayo ulit. Ani Lance at tumango naman ang binata pagkatapos ay tinapik pa ito sa balikat. Sumenyas naman si Kaylin sa kapatid upang ihatid sa labas ang binata at tumango lang din naman ito. Can you get in the car for a moment? Si Caleb sa dalaga nang maihatid niya ito sa labas ng gate. Nasa malapit lang din nakapark ang sasakyan nito at hindi naman siya nagdalawang isip na pumasok muna sa loob ng sasakyan nito. Halos kakaupo pa lamang niya sa passenger sa harap ay sununggaban na ng binata ang kanyang ulo at pinagdikit ng matagal ang kanilang mga labi. Kinabukasan ay nagulat si Kylie dahil pagbaba niya mula sa kanyang kwarto ay nabungaran niyang nag-uusap sina Lance at Caleb. Mabilis siyang napatingin sa orasang nakasabit sa dingding at saktong 6:00 pa lamang ng umaga. Nakaligo na siya para sa pagpasok sa opisina ngunit bumaba muna siya upang mag-agahan. Sa ganitong oras ay nakaluto na si Lance ng kanilang breakfast. Alam nitong maaga siyang pumapasok sa trabaho kung kaya't sinisigurado nitong makakakain muna siya bago umalis ng bahay. Ngunit hindi niya inaasahang mapapadpad ng ganito kaaga si Caleb sa kanilang bahay. Samantalang kagabi lamang ay galing ang binata dito. Hay ate, mabuti naman bumaba ka na. Kanina pa naghihintay sa'yo si Kuya Caleb. Si Lance, nang mapansin siyang nakatayo sa may puno ng hagdan, agad namang ibinaling ni Caleb ang mukha sa kanyang direksyon pagkarinig sa sinabi ng kapatid pagkatapos ay abot hanggang mata ang ginawang pagngiti pagkakita sa kanya. Good morning. Bati nito at hindi niya napigilan ang mapangiti dahil yumukod ito na parang Prince Charming. May importante kang sasabihin o ipapagawa? Sana'y pinatawag mo na lamang ako kaagad kay Lance. Pahayag niya dito. Hindi naman daw nagmamadali si Kuya Caleb. Ate, sabi niya hihintayin ka na lang daw na bumaba. Ani Lance nang sumagot sa kanya. That's true. Pagsakod ang motion ng binata at naitas niya 2 kilay. Kung wala naman itong importanteng sasabihin, ano't ang aga-aga naman itong napadaan sa kanilang pamamahay. May pupuntahan ka maaga? Tanong ulit niya dito. Ate naman, inimbita ko si Kuya Caleb na dito na mag-agahan. Protesta ni Lance sa patuloy niyang pagtatanong sa binata. Sa tinura naman ng kapatid ay halos nanlalaki ang mga mata niyang tumingin dito. Sigurado ba ito sa ginawang pag-iimbita sa binatang kumain sa kanilang bahay? Kumusta naman ang niluto nitong ulam? Pangmasa lamang ang inihahanda nitong pagkain nilang magkakapatid at sigurado siyang hindi ito magugustuhan ng kanilang bisita. Lumapit siya na maigi sa kapatid at masimpleng hinila ang kamay nito at bumulong. Anong niluto mo? Mahinang turan niya dito. Siyempre yun dati. Dried pusit at sunny side up na itlog. Tila wala mang pagkabahalang tura ng kapatid. Akala yata nito kaparehas nila ng estado sa buhay si Caleb at walang pinipiling pagkain. Bawal ang pusit dyan sa kuya mo. May allergies sa seafoods. Nakakimkim ang bibig na saad niya sa kapatid. Tila naman nagtaka sila sa kanyang sinabi. Marahil ay nagtaka ito kung bakit alam niyang may allergy ito sa mga pagkain. Magluluto na lamang ako ng spam at sausage para sa kanya. After a while ay nakangiting tura ng kapatid. No, it's okay. Kahit ano'y pwede sa akin, huwag ka na mag-abala pa. Mabilis na pahayag ni Caleb sa tinura ng kapatid. Naririnig pala nito ang pag-uusap nilang magkapatid kahit napakahina na ng kanilang boses. Hindi kuya, mabilisan lang naman. Iwan muna kita dito kay ate. Dadagdagan ko lang yung ulam natin. Si Lance bago kumaripas ng takbo upang tunguhin ang kitchen. Pag-alis ng kapatid ay tila nagkaroon ng saglit na katahimikan pagkatapos ay halos magkasabay na tumingin sa isa't isa. Sandali nag-usap ang kanilang mga mata ngunit nagkangitian din pagkatapos. No joke, may pupuntahan ka? Saad niya sa binata pagkatapos. Dito nga. Ani ng binata ngunit tinaasan niya lamang ito ng kilay. Ano yun? Gumising na maaga para lamang makipag-chismisa na maaga sa kanilang pamamahay? I'm bored being alone in the house. And my fate leads me here. Paliwanag ng binata at naiiling siyang natawa dito. Sino ba naman ang hindi maboboard sa bahay nito? Ang laki-laki nga, wala man lamang ito makausap. Kailangan mo talaga ng kasama, yung magstay for you day and night.
Suggestion niya dito. It's in my mind. So, kailan ka lilipat? Ani ng binata at halos nagkandalito siya sa tinura nito. Ngunit nang ma-realize ang sinabi ng binata ay natawa siya dito. When you came, the house was so bright and lively. But when you left, it became boring even if I used to. Sad pa ng binata at hindi siya makapaniwala sa pinagsasasabi nito. Ngunit kahit paano ay natuwa ang kanyang puso habang binabalikan sa isip ang mga nangyari noong natulog siya sa bahay nito. Bigla siyang napangiti. Mabuti na lamang at tinatawag na sila ni Lance upang mag-agahan. Tara sapag, tapos na yatang isang iyon. Hindi na naman makapaghintay. Salip ay turan niya sa binata. Tiningnan muna siya ni Caleb ng ilang segundo pagkatapos ay tumango at sumunod sa kanya sa pinaka-komedor ng kanilang bahay. Hindi masyadong malaki ang kanilang bahay kaya magkanugnog lamang ang kitchen at komedor. Nang makapasok sila sa kusina, isinanyas niyang maupo na ang binata sa harap ng hapag habang siya ay lumapit na sa cupboard. Kumuha ng 2 tasa at nagtimpla ng kape. Yung dalawa hindi pa babangon? Wika niya kay Lance habang busy sa pagpiprito ng sausages. Huwag mo nalang antayin ng mga iyon ate. Mamaya pa ang mga iyon bababa at kakain. Pahayag ni Lance at wala na siyang masabi pa dito kundi tumango. Pagkatapos niyang magtimpla, ipinatong niyang 1 tasang kape sa harap ni Caleb. Kinuha ang isa pa pagkatapos ay umupo sa adjacent sa pwesto ng binata. Nagsandok siya ng kanin ngunit nang masulipang nakatingin lamang sa kanya si Caleb ay inuna niyang nilagyan ng plato nito. What do you like? Turan niya, referring sa mga ulam na nasa mesa. Ikaw? Out of the blue ay wika nito. Napatingin siya sa binata at naitakip niyang isang kamay sa bibig sapagkat hindi man lamang ito ngumiti. Napatingin pa siya sa kinaroroonan ng kapatid. Mabuti na lamang at nakapokus ito sa niluluto at para namang walang narinig. Ibinalik niya ang paningin sa binata at milulugatan ito. Ngunit ngumisi lang din ito sa kanya. Parang masisiyahan pa yata ito kung narinig ng kapatid ang tinuran. Ikaw na ang pumili sa kung anong gusto mo. Salip ay turan niya sabay bitaw sa hawak na serving spoon. Sakto namang natapos, ni Lance ang ginagawa sa harap ng stove at lumapit sa mesa upang ilagay ang dagdag na ulam. Kain ka na rin. Ipagtitimpla kita ng kape? Saad niya sa kapatid ngunit umiling ito, kung kaya't hinila na lamang niya ang katabing upuan para dito. Pagkaupo ng kapatid ay kinuha niya ang kanin at nilagyan ang plato nito. Kain lang kuya ha. Pasensya ka na lang sa ulam, pangmasa lang talaga. Wika ni Lance sa binata at tumango lamang ito. No problem. Anything will do for me. Pahayag naman ng binata na wala naman talagang kiyaming kinain ang inihanda ng kapatid. Hindi naglaon ay magkasunod na pumasok sa kusina ang 2 kapatid. Medyo pupungas-pungas pa ang kanilang bunso at halatang kagigising lang, ngunit tila nabuhaya nang makita siyang nakaupo pa sa hapag. Good morning, may bisita po tayo. Paalala niya sa mga ito bago makaupo sa kanilang upuan. Tila nahiwagaan namang inilibot ng 2 ang paningin at halos magkasabay na nagbaw at bumati sa binata. Magandang umaga po, Kuya Caleb. Magilaw na pahayag ni Carl. Samantalang kagyat na pagiti naman sa binata ang ginawa ni Mark. Tinanguan lang naman ni Caleb ang 2 at kasabay nito ang pagpapakawala ng ngiti. O siya, maupo na kayo at nang makakain na rin. Pahayag niya sa 2 kapatid. Carl, inom ka ng gatas ha, ipagtitimpla kita. Wika niya sa kanilang bunso at tumango ito. Opo, mommy. What about you, Mark? Milk or chocolate? Baling naman niya sa isa pang kapatid. Hot chocolate po. Wika naman ito pagkatapos ay tahimik na naglagay ng pagkain sa sariling plato. Hindi naman talaga masalita ang kapatid niyang si Mark lalo na kapag may ibang tao. Hindi katulad ni Lance at Carl na para excited palagi kapag may nakikilalang ibang tao. Here's your milk, my love. Inumin mo lahat yan para palagi kang malakas. Wika niya sa bunsong kapatid pagkatapos makapagtimpla ng gatas at chocolate. Thank you, mommy. Malambing na pahayag ni Carl at nahalikan niya ito sa pisngi. Kahit grade 6 na ito ay baby pa rin kung ituring niya ang kanilang bunso. Bukod kasi sa malambing sa kanya ay napaka-cute din ito. Your hot chocolate, mamang pogi. Saad naman niya kay Mark, kasabay ng pagpatong niya sa tasa ng hot choco sa kaliwang side ng plato nito. Nginitaan lamang siya ng kapatid, tanda ng pasasalamat at ginulo niya ang buhok nito bago bumalik sa kanyang upuan at ipinagpatuloy ang pagkain. Pagkatapos ng agahan ay inutusan niya ang 2 upang maghanda para sa pagpasok sa eskwelahan. Pagkatapos ay nagpaalam saglit kay Caleb upang siya naman ang gumayak para sa pagpasok niya sa opisina. At dahil simple lang naman siyang manamit, ganoon din ang inilalagay na makeup sa muka, ay mabilis lang din siyang nakababa at ready nang umalis. Let's go?
Wika niya sa binata habang kausap sila sa ginagawa nitong plano at drawing. Para pa nga excited ang kapatid habang nakikinig sa mga sinasabi nito. Nakikita ang ekspresyon ng mukha ni Lance ay tila bilib na bilib siya sa ideas ng binata. Okay, yung dalawa ready na ba? Sad ng binata at napakunot noo siya. Hindi ko sure. Si Lance na naman maghahatid sa kanila. Wika niya dito. Ihatid na natin sila sa school. Ani ng binata at hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Hindi, tara na. Si Lance ang bahala sa kanila. Giit niya sapagkat ayaw niyang maabala ito. No, let's wait for them and drop them in the school. Doon din naman ang way natin. Pinal nitong pahayag kung kaya't hindi na siya nakipagtalo pa dito. Sa isip niya, ano kaya nakain ng taong ito at pati ang paghatid sa mga kapatid ay gusto pang gawin. Hi, napatawag ka? May pag-alilangan turan ni Kaylin kay Ivan. Kahit napag-usapan nilang mananatili silang magkaibigan ng dating kasintahan ay hindi pa rin niya inaasahan ang biglaang pagtawag dito. Yeah, kumusta? Saad ni Ivan sa kabila at hindi niya napigilang mapangiti. Para namang ang tagal nilang hindi nakita kung mangumusta ang lalaki. Kung hindi siya nagkakamali ay nakita lamang niya ito noong binisita ni Caleb ang mga project sites kabilang ang ginagawa nitong proyekto. Sa awa ng Panginoon ay mabuti naman kaming lahat. Biro niya sa dating kasintahan at narinig niyang tumawa ito. Kaylin, are you in a relationship with Caleb? Maya-maya ay tura ni Ivan. Hindi niya inaasahan ang bigla ang katanungan nito at hindi siya nakapagsalita. Sorry kung sa tingin mo ay pinangingialaman kita o nangingialam ako sa buhay mo pero mahalaga ka sa akin bilang kaibigan. Sigurado ka ba dyan sa pinapasok mo? Patuloy pa ni Ivan nang hindi marinig ang kanyang kasagutan. Naghahalo-halo tuloy ang pumasok sa kanyang isip pati na rin ang nararamdaman. Para siyang nagigilty at nahihiya kay Ivan dahil ilang buwan pa lamang silang nagkakahiwalay ay nakikipagmabutihan na siya kay Caleb kahit mas malala pang ginawa nito sa kanilang relasyon. Kung kailangan mo ng tulong, pwede mo naman ako lapitan, di ba? Wika pa ni Ivan sa kabila at tahimik siyang natawa sa tinura nito. Iniisip ba nitong nakikipagmabutihan lamang siya kay Caleb dahil sa maibibigay nitong tulong sa kanya? Hindi naman yun ang dahilan. Sa wakas ay pahayag niya dito. Ano kung ganoon? Huwag mong sabihin na in love ka sa boss mo. Sa Ivan at nakagat niya ang pang-ibaban labi. Think 100 times. Wala akong masasabi kay Caleb pero base sa naririnig ko kay Abigail, ay mahal na mahal ni Caleb ang kaibigan nitong si Kylie. Baka masaktan ka lang. Pahayag nito at napalunok siya ng sunod-sunod. Kahit wala siyang ina-assume sa kung anong meron sila ni Caleb, ay tila nasuntok pa rin ang kanyang dibdib sa tinuran ni Ivan. Siya nga pala, tumawag si Mark sa akin at nag-aalala siya para sa'yo. Nakita niya kayo nag-ahalikan ni Caleb at tinatanong niya kung anong relasyon ang meron kayo. Turan pa ni Ivan at naramdaman niya ang biglaang pag-init ng kanyang mukha. Bigla siyang nahiya sa kapatid dahil sa pagiging careless niya. Sinabi niya yun? Hindi makapaniwalang wika niya dito. Malapit si Mark kay Ivan ngunit hindi niya akalain pati mga ganoong bagay ay nasasabi pa ng kapatid dito. He's worried. Alam mo namang mahal na mahal ka ng kapatid mo at ayaw kanyang masaktan. Si Ivan at napatango siya na animoy nakikita siya ng kausap. Pinapaalalahanan lang din kita. Alam kong nasaktan kita noon pero ayokong mangyari ulit iyon sa iyo. Pahayag pa ni Ivan at napangiti siya dito. Huwag kang mag-alala. Kaya ko sarili ko. Paninigurado naman niya dito bago ito nagpaalam at nawala sa ere. Saglit pa siyang napatingin sa kawalan pagkatapos ng pag-uusap nila ni Ivan. Parang naalog ang kanyang utak at tila nawala ang lahat ng laman ng kanyang isip. Nasa punya na ilang beses ang noo bago pumasok sa isip ang kapatid at ang pag-aalala nito. Tumawag pa talaga sa kanyang ex-boyfriend upang tanungin kung ano ang relasyon nila ni Caleb. Sa bagay, pati siya ay naguguluhan din. Wala din kasing formality kung ano sila ni Caleb. Basta nag-enjoy na lamang siya sa kung anong meron sila ng binata. Mula sa pagmumuni-muni ay lumabas siya ng kwarto upang silipin kung tulog na ang mga kapatid. Gising pa si Mark at kasalukuyang nakaharap sa computer nang pihiting niya ang pintuan ng silid nito. Napaka-studios ng kapatid niyang ito at kung hindi nakahawak ng libro, ay nasa harap lamang din ito ng computer. Knock knock! Wika niya sabay katok sa nakabukas na dahon ng pinto. Ate! Si Mark nang makuha niyang atensyon nito mula sa binabrowse na computer. Pwedeng pumasok? Birong turan niya at tumawa iyon ng bahagya. Kailan pa ba siya hindi pwedeng pumasok sa mga silid ng mga kapatid? Anong ginagawa mo? Wika niya nang makalapit siya sa kinaupan nito. Browsing. May klinturan nito pagkatapos ay ipinakita ang tinitingnan nito sa computer.
Wow, tututuhanin mo talaga ang pag-aaral sa ibang bansa? Pahayag niya nang makitang sinasagutan nito ang application form para sa entrance examination ng isang kilalang university sa ibang bansa. Tay ko lang ate, wala namang babayaran. Nakangiting tura ng kapatid. Talagang gustong-gusto nitong mag-aral sa ibang bansa at hindi niya alam kung masisiyahan siya sa pangarap nito. Sure, naniniwala naman akong kayang-kaya mong pumasa. Ang galing-galing mo kaya. Salip ay turan niya dito. Kung ano man ang gusto ng kapatid, lalo na't ikabubuti naman ito ay palagi naman siyang nakasuporta dito. Bahala na lamang si Batman sa mga sumusunod na kabanata. Ang importante ay makapagsimula ito sa pag-abot sa mga pangarap. Thank you ate sa support and sacrifices mo sa amin. Love you. Ani Mark at muntik pa siyang ma-carried away. Sa halip ay inakbayan niya ang kapatid pagkatapos ay gigil na ginulo ng ginulo ang buhok nito. I love you more. Malambing niyang pahayag dito pagkatapos. Siya nga pala tumawag ang Kuya Ivan mo. Pagkaraan ng ilang sandali ay saad niya dito. Bahagyang natigilan ng kapatid ngunit hindi naglaon ay unti-unting tumingin sa kanyang mukha. Mababasa ang guilt sa mga mata ni Mark ngunit ngumiti lamang siya pagkatapos ay ikinawit ang kaliwang kamay sa braso nito at humilig sa balikat ng kapatid. Pwede bang huwag mo nang alalahanin sa ate? Malaki na siya, kayang-kaya na niya ang kanyang sarili. Turan niya habang nakahilig sa balikat ng kapatid. Alam niyang mahal siya ng kapatid pero ayaw naman niyang nag-aalala ito para sa kanya. Sorry ate, ayoko masaktan ka ulit. Baka iwanan ka rin niya katulad ni Kuya Ivan. May lungkot sa himig na wika ng kapatid kung kaya't napabalikwas siyang umalis mula sa pagkakasandal dito. Ano ka ba? Hindi yan mangyayari no? Saad niya kay Mark ngunit tumingin lamang sa kanya ito. Kasi wala namang namamagitan sa amin ng Kuya Caleb mo. Paliwanag niya dito. Ano yung nakita ko? Ani Mark at ramdam niya ulit ang biglaang pag-iinit ng mukha. Wala naman yun. Baka guni-guni mo lang. Giit niya ngunit hindi niya napigilan tumawa sapagkat tumaas ang kilay ng kapatid. Ay, nakakaloka kang bata ka. Basta huwag mo nilang alalahanin iyon. Ang gawin mo mag-aral kang mabuti para maipasa mo ang entrance exam sa Harvard. Mas istrikto pa ata ang kapatid niyang ito kaysa sa namayapa nilang ama noong nalaman na meron na siyang boyfriend. Basta, ipangako lang niyang hindi kanya paiiyakin. Ani ng kapatid at napailing siya sa pagiging protective nito. Hindi niya ako paiiyakin dahil wala pong kami. Turan niya dito. Bakit pumupunta siya dito sa bahay? Aba, ewan, tanungin mo siya kapag nagpunta ulit dito. Buska niya sa kapatid at napasimangot ito. May pakiramdam tuloy siyang hindi ito pabor sa pagpunta ni Caleb sa kanilang bahay. Paano naman kasi simula noong nakatungtong ang binata sa kanilang pamamahay ay halos gabi-gabi naman na ito kung dumaan. Sige na, tapusin mo ng ginagawa mo para makatulog ka na rin. Good night. I love you to the moon and back. Paalam niya sa kapatid pagkatapos ay hinalikan niya ito sa ulo bago lumabas. Hello, Miss Kailin Esperanza? Mula sa kabilang linya nang sagutin ni Kailin ang kanyang cellphone. Katatapos lamang ng meeting ni Caleb sa labas at ngayon ay pabalik na sila sa opisina. Yes ma'am, what can I do for you? Magalang at hindi kalakas ang tura niya. Sa guidance office po ito ng St. Jude School. Pwede po ba kayong pumunta ngayon dito? Bakit po? May problema po ba? May pag-aalalang turan niya. Nasa isang school ang dalawa niyang kapatid at ngayon lamang siya nakatanggap ng tawag mula sa guidance office. Yes, miss. Tungkol ito sa nagawa ng iyong kapatid ni Carl. Pumunta na lamang kayo ngayon para sa buong detalye. Saad nang nasa kabilang linya at walang pag-aalinlangang tumango siya dito. Sige ma'am, papunta na po ako ngayon. Maraming salamat po. Wika niya bago ipababa ang cellphone. Huminga siya ng malalim pagkatapos ay iniikot ng ilang beses ang hawak na cellphone subalit hindi pa rin matanggal ang labis na pagkabahala sa kung ano ang nagawa ng kapatid. Kuya Delphine, pakidaan po ako sa St. Jude. Maya-maya ituran niya kay Kuya Delphine. What's wrong? Si Caleb na kanina pa nakaobserba sa kanya. Pasensya na, kailangan kong pumunta sa school ni na Carl. Susunod nila ako sa opisina pagkatapos. Wika niya dito. Why? Hindi ko pa alam, pero kailangan ako sa guidance office. Turan niya dito habang nakaukit pa rin sa mukha ang pag-aalala. May pagkamakulit ang bunso nila pero hindi naman sobrang pasaway. To the point na tatawagin siya sa guidance office. Magalang kasi ito at disiplinado kaya malayong isipin niya na mag-uumpisa ito ng gulo. Relax, hindi naman siguro nakapatay si Carl ng tao. Turan ng binata at namulagatan niya ito. Hindi yan nakakatuwa. Inis niyang turan ngunit tumawa lamang ang binata kasabay ng paghawak nito sa kanyang baba. Sir,
Miss Kaylin, nasa St. Jude na po tayo. Pagkalipas ng ilang saglit ay wika ni Kuya Delphine, kasabay ng paghinto ng sasakyan sa parking lot ng eskwelahan. Thank you, Kuya. Magalang naturan niya sa driver bago hinagilap ang bag at bumaling sa binata. Susunod na ako sa office. Saan niya dito? I'll go with you. Ani ng binata kung kaya't bahagya siyang napatigil at tumingin dito. Huwag na, tumuloy ka na lang sa office at marami naghihintay na document sa table mo. Salamat. Saad niya pagkatapos ay mabilis na lumabas sa kabubukas na pintuan. Nagbaw siya kay Kuya Delphine na hawak-hawak pa ang bukasan ng pintuan. Pagkatapos ay halos liparin niya na ang building kung saan naroroon ang guidance office ng eskwelahan. Kahit malawak ang campus ng St. Jude ay alam niya ang pasikot-sikot sapagkat dito rin siya nagtapos ng elementary at high school. Good morning, ma'am. Ako po ang guardian ni Carl Esperanza. Wika niya sa isang staff nang makapasok siya sa loob ng guidance office. Oo, nandyan sila sa conference room. Tuloy ka, kanina ka pa nila hinihintay. Saad ng staff bago tumayo at kumatok sa pinaka-conference room ng nasabing opisina. Excuse me ma'am, nandito na po ang guardian ni Carl Esperanza. Pahayag nito sa mga tao sa loob bago nilakhan ang awang ng pinto upang siya'y makapasok. Magandang umaga po. Magalang niyang bati sa guidance counselor ng paaralan. Nagbaw pa siya dito maging sa mga kasama nito. Kahit alam niyang ang kapatid ang dahilan kung bakit siya naroroon ay nagulat pa rin siya nang makita ito sa isang sulok habang tahimik na nakayuko. Magandang umaga din, Miss Esperanza. Salamat at nakarating ka kaagad. Maupo ka. Saad ng guidance counselor sabay turo sa bakanteng upuan sa may kaliwa nito. Kaharap ang babae at lalaki na sa tansya niya ay nasa mid-30s. Kasamang batang kasing edaran lamang ni Carla. Binating niya ang mga ito sa pamamagitan ng bahagyang pagyuko kahit masama ang tingin ipinupukol sa kanya. Ano po nangyari, ma'am? Kalmadong wika niya habang pasimpleng nakatingin kay Carl sa tabi. Ganito kasi, Miss Esperanza. Si Carl ay nakipagbunuan sa classmate niyang si Charlie na kung saan nagkaroon ng pasa at bukol sa ulo. Pagsisimula ng guidance counselor at nagulat siya ng todo sapagkat hindi siya makapaniwalang nakipag-away ang kapatid. Oo, once na hindi maganda ang resulta ng medical ng anak ko, ipapablatter ko yung batang yan at pakukulong ko. Hindi pa man siya nakakapag-react ay matapang na sumingit na ang ama ng bata. Saglit lang ho, ano po kasi nangyari? Saad niya sa guidance counselor pagkatapos ay nag-aalalang tumingin kay Carl na noon ay mahigpit na magkahawak ang mga kamay. Nagsimula lamang ito dahil sa isang drone. Drone? Hindi makapaniwalang turan niya. Tinotoo talagang dinala ng kapatid ang binigay na drone ni Caleb? Oo, Miss Esperanza. May daladalang drone si Carl at hindi lang basta-basta. Saan ba niya ito nakuha? Ayon sa mga classmates niya ay wala naman daw itong pagmamayari. Kaya nung sinita ni Charlie ay bigla daw ito nagalit at nanuntok. Ani ng guidance counselor at hindi siya makapaniwalang tumingin sa kapatid. Nang dahil lamang sa drone ay bigla na lamang itong nanuntok samantalang hindi ito bayolente ayon sa kanyang pagkakakilala. Hindi lang bayolente ang batang iyan, magnanakaw pa. Wika ng tatay ng bata at parang nasa buga ng granada ang kanyang pandinig. Ano ho? Saan niya kasabay ng pamumula ng mukha dahil sa biglaang pagkulo ng dugo. Tanggap niya ang sinabi nitong bayolente ang kapatid pero ang akusahang magnanakaw ito ay hindi niya palalampasin. Hindi niya tinuro ang maging gahaman ng mga kapatid kahit gaano man sila kahirap. At sabi kong magnanakaw ang batang yan. Dahan-dahan po kayo sa pananalita dahil wala po sa aming pamilya ang magnanakaw. Kalmado ngunit madiing wika niya dito. At saan siya kumuha ng ganoong klaseng drone, aber? Saan pa nito kung kaya't mas lalong kumulo ang kanyang dugo? Masyado po kayong mapanghusga. Hindi porkat wala kaming pambili ay wala na magbibigay sa aking kapatid. Turan niya dito. At sinong Poncio Pilato magbibigay ng ganoong kamahal na drone sa isang bata? Sarkastikong pahayag na lalaki kung kaya't mas lalo siyang nakaramdam ng pag-iinit ng tenga. Excuse me po. Regalo po iyan ng boss ko sa aking kapatid. Kahit tawagin mo pa ang CEO ng Del Mundo Holdings at itanong mo sa kanya. Inis niyang wika dito ngunit napataas ang kilay niya nang bigla itong tumawa. Del Mundo Holdings? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Marami akong kilala sa Del Mundo Holdings at hindi ko sino-sino lang ang pinagkakatiwalaan ng CEO upang magbigay ng mga napakamahal na drone sa isang kapatid ng pipitsuging empleyado. Marahil ay gumagawa ka ng kababalagan sa kumpanya kaya nagkaroon kayo ng ganyang kamahal na drone. Ipapatanggal kita. Pag-aakusa na lalaki at nanlalaki ang matang tumingin dito. San kaya kumukuha ng ganoong mga ideya ang lalaking ito at pag-isipan pa siyang gumagawa ng kababalaghan sa pinapasukan niya? Hello ma'am? Mr. Chua po ito. Partner din po ako ng Del Mundo Holdings.
sa mga projects. Gusto ko pong paimbestigahan ng isang empleyado ninyo at baka marami na pong nakulimbat sa kumpanya ninyo. Pakisabi po sa CEO, tanggalin na siya sa trabaho agad-agad. Narinig yan tura ng lalaki sa kausap sa cellphone nito at hindi niya napigilan ang mapailing sa sobrang pagkainis. Saglit lamang po, Mr. Chua. Simpleng away lamang po ito ng mga bata. Sana po hindi po tayo lumalagpas sa usaping ito. Ani ng guidance counselor sa lalaki. Tama lamang ang aking ginawa, ma'am, upang magtanda ang mga magnanakaw dito sa mundo. Tingnan ko lang kung sinong mawawala ng trabaho. May pagmamalaking saad ng lalaki kung kaya't mas lalo siyang naiiling sa kahambugan nito. Yes, tell him the secretary is the most trusted employee in my company, and anyone who speaks ill of her will be immediately terminated from any contracts or projects with Del Mundo Holdings. Halos sabay-sabay na napalingon sa may pintuan ng lahat nang marinig ang boses ni Caleb sa nakaawang na pinto ng conference room. Hindi alam ni Kailin kung matutuwa siya o manlulumo pagkakita sa binata. Ayaw niya kasing ma-involve ang ibang tao sa problema ng kanilang pamilya, lalong-lalo na ang binata na kanyang boss. Pero nagulat din siya dahil hindi niya akalaing sumunod din pala ito sa kanya. Hello everyone. I am Caleb Del Mundo, Miss Esperanza's boss, and I am responsible for the drone, as I gave it to her younger brother as a gift. Is there a problem? Ani ng binata at biglang namutla na parang nababad sa suka ang mukha ng lalaki. Pasimple na lang din siyang napahawak sa kanyang sentido sapagkat wala din siyang masabi sa biglaang pagsulpot nito. Mr. Del Mundo, what are you doing here? Hindi makapaniwalang tura ni Mr. Chua nang makita ang CEO ng Del Mundo Holdings. Hindi pa niya nakakausap ng harapan ng binata sapagkat nakikiride on lamang naman ang maliit na construction business niya sa mga projects nito. Pero magkaganoon man ay kilala niya ang katauhan ni Caleb Del Mundo, ang nagmamanage at nagmamayari ng pinakamalaking construction firm sa buong bansa. I heard a little friend of mine was called in this office because of my simple gift. Tura ni Caleb bago inilibot ang paningin sa apat na sulok ng conference room. Lihim itong napatiimbagang nang makita si Carl sa isang sulok na tila nakaranas ng matinding pagkatakot. He bit my son, Mr. Del Mundo. And one thing more, ay inamin ni Carl na kinuha lamang niya somewhere ang drone. That's ridiculous because I gave it myself right in front of his family. Ang binatang biglang pinaningkitan ng mata. Paanong inamin ni Carl na kinuha lamang nito sa kung saan ang drone kung siya mismo ang nagbigay kaharap ang mga kapatid nito? Carl, bakit hindi mo sinabi ang totoo? Tura ni Kaylin sa kapatid. Alanganin pang itinaas ni Carl ang mukha mula sa pagkakayuko at halos maiyak ito sa sobrang kaba. Sorry, Mommy. Sorry, Kuya Caleb. Sinabi kasi nila na ipapatanggal ka sa trabaho at ipakukulong kung hindi ako aamin. Halos hindi marinig ang boss nito habang nakatingin sa kapatid. Ano? Hindi makapaniwalang saad ng dalaga habang lubos ang nararamdamang pagkahabag sa bunsong kapatid. That's not true, Mr. Del Mundo. Defensive na wika ni Mr. Chua nang tumingin dito si Caleb. Kilala ko ang kapatid ko, hindi nagsisinungaling. Paano niyo nagagawang takutin ng isang bata upang paaminin sa hindi niya ginawa? Galit na pahayag ng dalaga dito. Sinaktan niya ang anak ko. May pasa ito sa mukha at bukol sa ulo. Depensa ni Mr. Chua. Bakit ho? Tinanong niyo ho ba ang anak niyo kung anong dahilan kung bakit sinaktan siya ng kapatid ko? Halos mapaluha ang dalaga sa matinding galit. Carl, sabihin mo ang totoo. Bakit mo sinaktan ang kaklase mo? Baling ni Kaylin sa kapatid. Alam niyang hindi basta-basta nananakit ang kanilang bunso kung hindi ito naagrabyado. Ninakaw ko daw po yung drone at sisirain niya daw po ang drone ko. Pag-amin ni Carl. He's lying! Kagyat na protesta ni Mr. Chua. Mr. Chua, if you keep on defending your child's bad behavior, you end up hiring a lawyer to defend him in the future. Pahayag ni Caleb dito. Pwede rin kitang sampahan ng kasong child abuse kung magkakaroon ng psychological problem ang bata dahil sa ginawa mong pananakot. Pagbabanta pa niya dito. Parang awa mo na, Mr. Del Mundo. Simpleng away lamang ito at hindi pagkakaintindihan ng mga bata. Pwede naman natin itong ayusin ng mahinahon. Bigla ay pakiusap ni Mr. Chua sa binata. Pasensya na, Miss Esperanza. Pagsasabihan ko na lamang pong anak ko. Hindi na niya uulitin ang kanyang ginawa. Baling naman ito sa dalaga. Sana ho, yan ang ginawa niyo bago kayo umastang sa inyong bumundo. May hinanakitawikan ng dalaga dito bago tumayo at lapitan ng kapatid.
Kung nakipagbunuan ito, siguradong meron din itong pasa o bukol sa katawan. Narinig pa niyang nakiusap si Mr. Chua kay Caleb pero hindi na niya inalintana sapagkat nasa kapatid ng kanyang atensyon. Okay ka lang ba? Sad niya sa kapatid kasabay ng paghaplos sa ulo nito. Tumango si Carl ngunit may guilt sa mga mata na tumingin ito sa kanya. Sorry, Mommy. Nahihiyang wika nito. Marahil ay nare-realize ng kapatid na mali pa rin ang ginawa nito. Sa halip na pagsabihan si Carl ay pinisin niya ang pisngi nito, pagkatapos ay nginitian upang hindi naman masyadong makaramdam ng pagka-guilty. Huwag mo nang ulitin ito, okay? Kalmadong turan niya at mabilis ang ginawa nitong pagtango. Promise po. Pangako ng kapatid at dahil dito ay nakangiti niyang ginulo ang buhok nito. Pagkatapos ay kinuha ang hawak nitong panyo at pinunasan ang pawisang mukha nito.